Magandang gabi bayan. Dinungog pa rin ang ating mga kababayan ang iba't ibang palengke at supermarket para mamili ng kanilang mga pangangailangan ngayong bisperas ng bagong milenyo. At bukod sa paghahanda para sa medianoche, sinisingit na rin sa last-minute shopping ang pasobrang mga supplies bilang paghahanda naman sa anumang posibleng epekto ng Y2K o Millennium Bag. Ma-report si Mandy Francisco. Pila-pila ang mga kababayan natin sa harap ng mga ATM para makapag-withdraw ng pera. Pero pilit pa rin nilang itinatanggi na hindi daw dahil sa takot sa Y2K. Gayong sa sandaling makapag-withdraw ng pera, kandara pa na agad sa mga palengke. Kahit pa 30% na ang tinaas sa presyo ng mga karne, baboy, baka, manok, bumibili pa rin sila. Yung walang tiyaga na makipagsiksikan sa palengke, dumarayo sa mga supermarket. At kahit patambak na ng mga sardinas at noodles ang laman ng kanilang grocery cart, iginigit pa rin nilang pang medianoche ang mga ito at hindi dahil sa Y2K. New Year po ngayon, diba? Hindi, makakala nyo napapraning ako, hindi ho. Konting salo-salo para pagpasok ng bagong milenyo, magandang kinabukasan. Para sa New Year, yung mamaya, konting handa lang. Maging sa SM at Harrison Plaza, dagsa ang tao. Pero iba naman ang rason nila. Nakita ko lang siya, so nag-rush na ako. Sayang din, no? Malaki ba dito? 10% okay lang. Situate na may mga promos ang, may mga sale ang pinupuntahan ko. Ayon naman sa iba, walang masama kung mamili ng marami ngayon. Mabuti na umanong handa at maagap kaysa maiwang nakatunganga. Para sa TV Patrol, Mandy Francisco, ABS-CBN News. Samantala, muli namang tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ligtas pa rin manatili sa mga bangko ang mga deposito ng ating mga kababayan, kaya't walang dahilan para mag-panic withdrawal so tayo. May report muna si Rowena Orejana. Nakabantay ang mga tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula pa kahapon hanggang 2 ng Enero para sa anumang problemang maaaring idulot ng Y2K bug. Ganito rin ang senaryo sa mga bangko sa buong kapuluan. Tuloy-tuloy ang briefing sa BSP para sa mga magmamando ng hotline sakali mang magkaroon ng sabit mamayang 12 ng gabi. Ayon kay BSP Deputy Governor Alberto Reyes, wala silang nakikitang problema. Hindi kailangang mag-withdraw dahil hindi naman mawawala ang pera ng mga depositors. Mas safer sa mga bangko. Delikado pa nga kung withdrawin nila yung malalaki amount kasi baka ma-hold up sila. Sa Philippine National Bank, naghanda na rin sila sa mga contingency sakali mang bumagsak ang mga computers. Ayon kay PNB Senior Vice President Danilo Flores, mayroon silang plan B. Naglagay sila ng mga personal computers sa bawat branch kung saan nakatala ang lahat ng transaksyon nito. Sakali mang bumagsak pa rin ito, nakahanda rin silang magmano-mano. So in the event talaga na magkakaroon ng computer failure, then we are prepared to go back to the basic. Meaning, ano yung basic? Yung gagamit tayo talaga ng ledger card, magmamanual posting tayo. Babagal lang siyempre ang pag-service natin. But anong magagawa natin? Ang mga tao sa likod ng information technology ay kabilang sa libo-libong magme-medianoche sa kanilang opisina. Para sa TV Patrol, Rowena Orejana, ABS-CBN News. Samantala, balikan na natin ang ating kasamang si Ronald Estella mula sa Malate. Ronald, kamusta na dyan? Kabayan, katatapos lamang nitong sunod-sunod na putukan dito sa Remedios Circle sa Malate at hudyat ng pagsisimula na ng mga selebrasyon dito. Pero kanina ay nagsagawa muna kami ng pag-ikot sa ilang mga pamilihan at makikita na tuloy pa rin ang last minute na pamili ng ating marami sa ating mga kababayan at sinasabi na ito ay magkahalo na nga. Unang-una ay bilang paghahanda, preparasyon sa pagsalubong sa paghihiwalay ng taon ngayong hating gabi at ang ikalawa ay yung kakaba-kaba pa rin marami sa mga kababayan natin dito sa mga epekto ng Y2K at karamihan sa mga mabili naman ngayon syempre ay itong nakaugalian ng prutas, paghahanda ng prutas kapag medianoche at maging yung mga kalsada ay sinakop na ng marami sa mga nagtitinda mga kababayan natin at kung ano-ano mga paninda na yung makikita dyan yung mga torotot, mga papasok at kung ano-ano pa at sa mga kalsada
na binaybay namin kanina, kabayan, napakaluwag naman at magandang biyahin na marami sa mga motorista natin na gustong mamasyal, lalo pat merong magkakahiwalay na lugar na pagdarausan ng mga selebrasyon ngayong gabing ito. At mamaya sa pagbabalik ko, kabayan, maraming tao na, puno na halos ang harapan ng Quirino Grandstand na siyang tampok sa magiging selebrasyon ngayong paghihiwalay ng taon ngayong hating gabi. At mamaya, yan ang ating ipakikita. Initial report natin mula dito sa Malate, kabayan. Maraming salamat, Ronald. Samantala, hindi lang Y2K ang pinaghahandaan ng mga otoridad sa pagpasok ng bagong milenyo. Naka-alerto rin ang mga law enforcers ng bansa sa banta ng terorismo na bumabalot ngayon sa Amerika. Narito ang bantay milenyo ni Israel Cando. Bahagi ito ng isang anti-hijacking exercise ng PNP laban sa terorismo. Isang paghahanda sa posibleng pag-atake ng international terrorist group itong bagong milenyo. As of now, merong advisory, no? Kaya prepared din tayo rito. Sa Amerika, naka-alerto ang law enforcement agencies matapos maaresto ang isang Arabo na may dalang explosive ingredients. Sa bulletin na ipinalabas ng State Department, posibleng atakihin ng mga terorista ang ibang bansa. Included in the cautions were some specific warnings about Jordan, for example, where they said the Jordanian government has arrested several individuals that they think were planning certain attacks. But there haven't been any specific warnings about the Philippines. Tumangging kilalanin ng AFP ang mga terorista, pero tsak nakasama dito ang grupo ni Osama Bin Laden na nagpasabog sa US Embassy sa Africa at ngayon sinasabing sangkot sa Indian Airlines hijacking. We have several terrorist groups that on our watch list. But of course, we would like to keep that close to our breast. 90% ng international traffic ay nagaganap sa mga airport tulad ng NAIA. Dahil ito isang international venue, ang mga airport maliban sa mga embahada ang paboritong target ng mga terorista. May dalawang klase ng security measure sa airport. Una, ang passive security measure. 2 beses dadaan sa metal detector ang mga pasahero bago i-physical check. 2 beses din dadaan sa x-ray machine ang mga bagahe. Nakabantay ang K9 unit para sa mga bagay na hindi nakikita sa x-ray tulad ng nakakalas na bomba. Ang isa pang klase ng security measure ay ang active. Dito na ginagamit ang negotiations at ang assault operation. Kung hindi makuha sa negotiation, then there might be a need of actual assault of the aircraft. Yun ang active measure. Lumilitaw na handa na ang mga otoridad, pero nananatili pa rin ang element of surprise na hawak ngayon ng terorista. Para sa TV Patrol, Israel Cando, ABS-CBN News. At tampok ang mga selebrasyon sa pagsalubong sa bagong milenyo sa aming pagbabalik. Corazón Polanco Aquino. Corazón Polanco Aquino. Bayan ang Pusang Point sa Caraga, Davao Oriental sa easternmost tip ng Pilipinas, ang ikatlong lugar kung saan unang makikita ang pagsikat ng araw sa pagpasok ng bagong milenyo. Subalit, sa huling sunrise ng 1999 kanina, nagtago si araw sa likod ng mga ulap at marami ang naunsyami. Kung mauulit muli ito bukas, alamin natin mula kay Gigi Grande live mula sa Pusang Point kung ano na ang mga nagaganap sa naturang lugar. Gigi! Kabayan, ngayon lamang ay nakausap natin si Dr. Bernardo Soriano ng Pag-asa at ayon sa kanya ay magiging cloudy but dry ang panahon bukas. Maulap ngunit tuyo para sa unang araw ng bagong milenyo. Kaninang madaling araw ay napakaraming tao nandito. Daan-daang tao nagpunta dito mula sa iba't ibang neighboring towns dito sa Barangay Santiago. They were here as early as 3 in the morning. Ngunit marami sa kanila ang nadismaya dahil gaya nga ng nasabi mo kanina biglang nagtago
masaguang araw sa likod ng mga ulap. Kaya umuwi na lamang sila ng dismayado. Umaasa naman ang local officials na ngayong gabi ay magpupunta pa rin dito ang ilang mga bisita. Ngunit kanina ay nagsimula na namang mag-ambon at kung magpapatuloy ito ay magiging maputik na naman dito sa Pusan Point at ang daan paakyat dito sa Pusan Point ay magiging malambot at baka medyo mapiligro na naman. Ilang activities ang nakaschedule dito for this evening, starting off with a mass at 10:30 in the evening sa simbahan ng San Salvador sa Caraga. Ito ang oldest church dito sa buong Mindanao. Magkakaroon din ng fireworks after that at 12 midnight, tapos konting kainan. At pagkatapos alas 3 ng umaga, blessing of the Jubilee Cross dito sa Pusan Point. Isa na namang misa mga alas 4 ng umaga. After that, mga alas 5 pasado ng umaga, the local Mandayan tribe of Caraga will be playing their local instruments, and then finally 5:45 a.m. yan po ang sunrise, kabayan. Iba't ibang pagtatanghal na rin ang sinasagawa sa Davao City. Makisa tayo sa mga kasayan doon sa pamagitan ng aming kasamang si Girlie Balaba. Girlie! Kabayan, maliban sa inihanda ang kalahating milyong pisong halaga ng mga fireworks para sa pagsalubong sa bagong milenyo, nagkaisa rin ang mga religious sectors para sa nasabing pinaka-engrandeng selebrasyon ngayong hating gabi. Ang mga religious sectors ay nagkaisa rin sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon bilang pagsalubong sa bagong milenyo. Sa kabuuan, matiwasay at malafiesta ang paghahanda ng lungsod sa pagbubukas ng year 2000. At dito sa Magsaysay Park, handa na ang lahat para sa Millennium Celebration. Matatawag na first of its kind ang mangyayaring first display dito sa lungsod. Nagsimula na rin ang mga cultural presentations at live bands dito sa Magsaysay Park. Hindi kahit ni Davao City Mayor Ben de Guzman ang lahat ng mga Davaoenyo na lumahok sa nasabing okasyon dito sa Magsaysay Park. At yan, kabayan, ang pinakahuling kaganapan dito sa lungsod ng Davao. Ito si Girlie Balaba para sa ABS-CBN News. Maraming salamat, Girlie. Samantalang sundalong hindi na umabot ng bagong milenyo, abangan nyo sa aming pagbabalik. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ituloy ho natin ang ating pagroronda sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Magtungo tayo sa Bacolod City kung saan itinanghal na ang sikat na Mascara Dance ng Bacolod. At naroon si Lailani Salem Alba para sa report. Lailani! Kabayan, live mula dito sa Bacolod Public Plaza, masasabi natin ito na ang pinakamasaya, pinakabongga at pinakamalaking New Year's Eve celebration ng mga Bacolenyo at Negrosanon. Sa ngayon, libo-libong mga Negrense ang walang tigil na pumapasok dito sa Bacolod Public Plaza upang maging saksi dito sa pinakamalaking selebrasyon ng milenyo. Ngayon ay nagpapakita ng kanilang galing sa pagsayaw ang dalawang Mascara Dance Group para sa taong ito. Ito ang participants ng John D. Lacson Calgus Foundation at Barangay Handumanan. Samantala, isang fashion show presentation ang nagsimula kanina at ngayon, iba't ibang mga programa ang inihanda rin katulad ng live dance concert at musical extravaganza. Ang alcalde or the mayor of Bacolod City has issued the order to cordon the whole area of Bacolod City Public Plaza to make sure that all the people are secured. Yan ang pinakauling ulat mula dito sa Bacolod Public Plaza para sa TV Patrol. Ako si Lailani Salem Alba. Alamin natin muna ang selebrasyon dito sa Mike Clark at ready na rin po ang aming kasamang si Cherry Mercado. Cherry? Kabayan, sa ngayon isinasagawa muna itong kahuli-hulihang misa ng milenyo ng mga Kapampangan dito sa Clark Field, Pampanga sa Bayanihan Park. Pagkatapos lamang ng misang ito ay magkakaroon ng parada ng ilaw at ng mga parol sa isang Giant Lantern Festival. Ito ang ipinagmamalaki ng Kapampangan na Giant Lantern Festival at mas malalaki daw at mas maraming mga kulay ang kanilang mga
mga parol sa taong ito. Pagkatapos ng Giant Lantern Festival ay magkakaroon ng sayawan at kantahan mula alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi kung kailan mag-hook up ang Bayanihan Park sa ABS-CBN live coverage ng Pangulo mula sa Luneta at ipapakita ito sa pamamagitan ng isang malaking video wall sa tabi ng stage. Sasabayan dito sa Pampanga ang countdown ng Pangulo sa Luneta at eksaktong alas 12 ng hating gabi puputok ang replika ng Mount Pinatubo. Sinikap ng mga Philippine Air Force explosive experts na gayahin ang pagsabog ng Pinatubo na naganap noong 1991. Inaasahan nila kabayan na mapupuno itong Bayanihan Park. Ang capacity nito ay may 5,000 people at meron pa rin yung mga open spaces at side streets sa tabi nito. Magkakaroon din ng libreng pamedianoche mamaya at magkakaroon ng napakaraming lechon dito, care of the city government at papakainin ng kahit sino man na magpupunta dito. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Clark, Pampanga, kabayan. Maraming salamat mula sa Clark Kuyan. Samantala, nakaantabay na rin ang mga mamamayan ng Chatham Island sa pagsalubong sa unang pagsikat naman ng araw sa bagong milenyo. Ang Chatham Island ay bahagi po ng New Zealand, ngunit nakahiwalay ito sa mainland ng mahigit sa 800 kilometro ng South Pacific Ocean. Nahati sa dalawang bahagi naturang isla ang Chatham at Pitt Island. At dahil sa kanilang posisyon sa mapa, sila ang unang permanently inhabited na lugar sa buong mundo na makakakita ng unang pagsikat ng araw sa bagong milenyo. Mauuna sila ng 45 minuto sa New Zealand. Tinatayang 700 kataon na ninirahan ngayon sa naturang isla habang 50 naman sa Pitt Island. Natuklasan ni Lieutenant William Robert Broughton, isang Ingles noong 1791 ang naturang isla. Pinangalanan niya ito o pinangalan sa kanilang barkong HM Brigadier Chatham. Samantala ang Pitt Island naman ay sinunod sa pangalan ni William Pitt, ang unang Earl ng Chatham. Ang mga pangunahing balita sa taong 1999 abangan sa pagbabalik ng TV Patrol. Bayan, ilang sakuna at kalamidad ang tinamo ng bansa, mga intrigahan at katiwalian sa pamahalaan ngayong taon. Ating balik tanawin ang mga nangyari sa nakalipas na taon sa report ni Henry Umaga Diaz. Pebrero nang muling ipatupad ang death penalty matapos ang 22 taon. Sa kabila ng matinding pagsusol ng simbahang Katoliko, itinuloy ng Pangulong Estrada ang pagpitay sa pamagitan ng lethal injection sa 38 taong gulang na convicted rapist na si Leo Echegaray. Pagkatapos nito, 5 pang katao ang binitay, karamihay may salang rape at murder. Walang gaanong bagyo nitong taon, pero dahil sa sunod-sunod na pag-ulan nitong Agosto, huling gumagasa ang lahat. Nagkaroon ng flash flood. Grabe ang trapiko sa kamay nila. At natabunan ang maraming mga bahay sa Cherry Hills Subdivision sa Antipolo. Naging mapanganib din ang paglalakbay sa Benguet. 6 na po ang namatay sa mga aksidente. Pagpasok ng Disyembre, sa gitna ng takot sa Y2K at kudeta, biglang nawala ng ilaw ang buong Luzon. Sinisinang napukor ang toneladang bikyak na bumaral sa Sual Power Plant. Isang araw lamang ang pagitan, liyanig naman ng intensity 6.8 na lindol ang Pangasinan, Zambales kasama ang Kamaynilan. 3 ang namatay, daang-daang bahay at gusali ang nasira. Samantala, 2 maliliit na aeroplano at isang helicopter ang bumagsak. Siniti ang mga piloto dahil lumipad umano kahit masama ang panahon. 25 ang patay. Bago magpasko, sakuna naman sa dagat. Mahigit 50 ang nalunod nang lumubog ang MV South Korea. Gaya ng Doña Pass tragedy, overloaded din ang barko.
Sa larang ng politika, kung popularidad ang pag-uusapan, hindi maganda ang taong 1999 kay Pangulong Erap. Mula 69% rating noong Enero ng 1998, bumagsak ito ng hanggang 5% nito lamang Disyembre. Kabilang sa mga sinisisi, mga advisors at ilang miyembro ng kabinete, ang sapilitang pagtulong sa tsa-tsa sa kabila ng oposisyon at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, gayong hindi naman tumaas ang sahod. Pananaw ng mga taong bayan, mukhang yung economic growth natin, hindi pumupunta sa kanila. Nakaiyon ang kaliwa. Sinuot ng CBP-NPA ang ilang opisyal ng pulis at militar. Kinagisan naman ng ABB ng bomba ang tanggapan ng chef. Kung hindi niya papalitan yung pamalalagad niya at saka yung ibang cabinet members niya, itong mga problema natin, maiiwan pa. Ilang oras na lang bagong taon na, pero walang mangyayaring pagbabago sa pagpasok ng bagong milenyo kung wala ring magbabago, lalong-lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan. Para sa TV Patrol, Henry Umaga Diaz, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tinampok sa TV Patrol huling araw para sa taong 1999 hanggang sa bagong milenyo. Magandang bagong taon, bayan!